Gagawin tayo, ito mas yan yung model niya. Ang problema nito, pag binuksan mo siya, nagkukulay asol naman yung ilaw niya, tapos mamamatay, parang ayaw magtuloy. So wala itong standby power, wala itong standby power. Power on lang natin dito sa tack switch niya. So sira din yung tack switch nito. Yan, so nag-asol siya, tapos mamamatay daw yan. Yan, so namatay na yung asol, wala din siyang backlight. Yan ang problema ng unit na ito. Buksan natin. Ito na, buksan na natin yung unit. Bali yan yung kanyang mainboard. Basic TV pa lang ito. So ito naman yung top board nya, nakatago, pero yung signal nito ay 5 pairs. Yun. So yung pang 32, pwede dito yung board na pang 32 inches pag 5 pair ang signal natin. So ang issue nito ay namamatay. Testing natin ngayon. At magsusukat tayo ng supply sa kanyang board. Titingnan natin kung ano ba yung missing na supply at bakit nagsa-shutdown or nag-off yung ilaw niya, yung nawawala yung kulay asul na ilaw niya. Yan yung tester natin. So yung ground natin, bali kapit lang natin dito sa body ground niya. Yan. Tapos test tayo. Ito yung sa may backlight natin, 36. Ito yung 12 natin. Tapos ng 12, hanapin natin yung 5. Ito may coil dito, meron tayong 5 dito. Tapos may isang coil dito, 1.1 volts. Okay. So meron tayong 5, 1.1 volts. Hanapin natin yung 3.3 natin, saka 1.8. So ito yung memory natin. Check natin kung may supply. Okay. Okay naman yung 3.3 natin, ha. Hindi naman siya bagsak. Tapos check natin dito. 3.3, okay siya. Tapos 1.8. Wala siyang 1.8. So try natin i-power on ito. Power on lang. Ayan, i-on ko na siya. Nagkulay. Hindi nag-aasol. Yun, nag-asol na siya. Okay, check natin kung mayroon siyang 1.8. Okay, meron siyang 1.8, pero namatay na yung ilaw niya. Nawala na yung ilaw niya, pero mayroon na siyang 1.8. At nag-shutdown din yung 1.8 natin. Nawala din yung 1.8 niya. Okay. So nawawala yung 1.8 niya. Pati supply ng ating panel wala rin. So try ulit natin i-power on. Tapos susukatin natin yung supply ng panel. Titingnan natin kung mayroon. Okay, wala siyang supply sa panel. Pero nag-on yung unit. Tapos namatay ulit. Check ulit natin 1.8, mayroon siyang 1.8, yun, nag-shutdown ulit. So yan ang problema niya, nawawala, namamatay, ano. So ginawa ko rito, nagabang tayo ng tester dito sa ating 3.3, tapos power on natin. So bumabagsak yung 3.3 niya. Dito sa 5 volts niya, nagabang din tayo, power on, bumabagsak din yung 5 niya. So huli, itong 12 volts natin, nagabang tayo dito. Power on, so namamatay din yung 12 volts nya. Bumabagsak din, tapos babalik ulit sa normal. So gagawin natin, mag-i-inject tayo ng 12 volts sa kanyang power upgrade dito. Yan. PWR upgrade. So maglalagay tayo dyan ng 12 volts. Yan. Siguraduhin nyo na tama yung posisyon ng 12 nyo. Yan.
Kagaya niyan, ito yung 12 natin, ito naman yung ground natin. Tapos nakaset na yung ating short killer sa 12 volts. Ito muna gagawin natin supply niya, no? Titingnan natin kung magsa-shutdown yung supply nito pag ito yung ginamit natin. Kung magno-normal ba yung operation nito. Okay, so wala pa rin siyang ilaw dito. Tinanggal ko kasi yung red nito pala ay pundi na. So palitan muna natin para makita natin. Okay, so yan, no? May ilaw na siya, no? So naka-power. Yan. Gumagamit tayo ngayon ng ating short killer na 12.1. Tapos naka-standby power na siya. Hindi natin yan sinasaksak. Nakabunot yung ating plug niyan. Yan, nakabunot siya. Hindi natin ginamit yung power supply niya. Okay. Power on natin. Yun, nag-on siya, nag-asol na siya, no? So, check natin kung magsa-shutdown pa siya. Okay, hindi na siya nag-shutdown, no? So, nagtuloy-tuloy siya. Okay. So, nagtuloy-tuloy siya, hindi siya nag-shutdown. Pero, may napansin ako sa unit. May umuusok dito. Yan. Siguro nagsa-shutdown ito dahil may load ito sa top board natin na sira, ano? Kasi yan yung switching ng ating top board ng ating panel, yan, no? Yan yung switching niya. So baka may short dito, may sira dito sa ating top board. Kaya nagpo-protect yung ating power supply. So bubunutin natin yung LVDS niya. Ito, bubunutin natin to. Tapos tatanggalin natin tong kinabit natin at isasaksak natin yung unit. Yan, saksak natin yung unit, kabitin natin yung backlight nito na wala yung LVDS niya. Okay. So yan, may standby na siya. Power on natin. Baka doon sa load niya nagkaroon ng problema. Yan, nag-asol na siya. Tingnan natin kung mamamatay pa siya. Pag hindi namatay yan, ibig sabihin may problema yung ating panel. Nasa panel issue ang problema nito. Yun, no? Hindi na siya namatay at nagkaroon na siya ng backlight. Yan. So, ang problema nasa panel. May mga parts siguro dito na short. At alamin natin kung buo pa ba itong panel niya. May backlight na siya. Blanco lang. Okay. So check natin yung panel bago natin palitan yung nasunog dito na switching transistor. Hahanapin muna natin dito kung saan dito yung may short na parts. Okay, set lang natin yung tester natin sa resistance tapos buzzer. Okay. So dito sa kanyang DC to DC, i-check natin yung mga SMD cap dyan. Titingnan natin kung mayroon tayong makuhang shorts na SMD cap. Yan, minsan dito yung problema. Kaya F. Okay. Wala naman. Ito. Ito. Resistance niya ay 3.2. So, short, ano? Ito, short din to. Ito, okay to. Ito nagkaroon ng leak. Saka yung ito. So, hindi natin alam kung ilang volts yung supply ng circuit na ito. Try natin mag-inject dito ng 3.3. Tapos kakapain natin yung mga SMD kung saan siya mainit. Okay, so yan, naka 3.3 lang tayo. So susundot lang natin, naglagay lang tayo dito ng test para malagyan natin siya ng kung ilang ampere yung short niya. Yun, taas, ano? Taas ng short niya.
So sa ganoon, pwedeng uminit na yung pyesa na yon. Kapain lang natin. Sundot-sundot lang, wag natin ibabad kasi minsan pag malala ang naging problema, minsan lumalaki lalo ang problema, no? Pero dapat mas mababa yung supply na i-inject nyo sa circuit kaysa doon sa supply na required ng circuito, ano? Parang ito ang may problema. Ito. Parang ito may problema. Ito yung nakapakong medyo mainit. Try natin tutukan ng ating short killer. Titingnan natin kung mapapausok natin ito gamit yung 3.3. Okay, ito. So ito ground, naka-ground na tayo. Dito tayo. Yun, no? Parang kita nyo ba? Basag yung kapasitor, ano? Parang crack na yung kapasitor sa loob, oh. Yan, crack siya. So maaring ito yung problema. Ayun, kita nyo ba? Umiilaw sa loob, ano? Isa pa. Nag-open na siya. Okay, wala na. Ayun, open na yung kapasitor, hindi na siya short. Open na ito. Pero makikita natin basag yung kapasitor. Okay, palitan natin to. Okay, so ito na, napalitan na natin yung kapasitor. Yan, napalitan na natin ito. Kukuha lang kayo ng mga same na size ng kapasitor. Ito, walang polarity, kahit magkabaliktad, okay lang. Basta parehas yung kulay, parehas yung laki. So napalitan na natin siya. Ito, check natin kung short pa. Okay, hindi na, no? Okay na. So, hindi na siya short. Ano, normal na siya. Okay, tanggalin na lang natin yung nilagay natin dyan. Okay, so pinalitan na rin natin yon nung nasunog. Kuha lang tayo sa mga luma nating board. Marami naman tayo mga extra board. Yan, pwede kayo maghanap dyan. Kunin nyo rin yung naka-contact din sa switching para din sa supply ng ating panel. Yan. Kaya kahit pa paano dapat mag-ipon din tayo ng mga sirang board para pag in case na kailangan natin kakuyan ay mayroon tayong mapagkukunan. Okay, so ingat-ingat pag nagkabit ng LVDs. Ito yung positive natin. So, check nyo yan mabuti bago nyo ikabit yung LVDs nyo. Kasi konting pagkakamali lang dyan, pwedeng hindi na magawa yung unit. Okay, so ito na. Naka-standby power na siya. Power on natin. Try natin kung magtuloy-tuloy siya. Okay, nagasol na siya. So, antayin na lang natin mag-backlight. Tapos, check natin yung DC to DC natin kung mayroon supply, ano. So, mayroon na siyang backlight. Nagtuloy na siya. Check na lang natin yung pinalitan natin ng kapasitor kung may... Okay, so may supply na tayo sa panel natin at nagtuloy-tuloy na yung unit natin sa pag-andar. Hindi na siya namatay. Kaya lang... parang may problema yung screen natin. Slow motion ang picture niya. Yun, no? Hindi normal yung display niya. No, may missing supply to. Check natin kompleto yung BGH BGL natin. Okay, so ito yung BGL natin, -6. Tapos yung BGH natin, ayun, wala siyang BGH. Yun, no? Ito BGH natin to eh. So walang BGH. May problema yung BGH natin. Baliktad lang yung test probe natin kanina, no?
Kaya akala natin negative yun. Baliktad lang ang test probe natin kasi ito yung BGL natin. Ito yung negative 6 natin. So ito ay 11 lang siya, oh. Hindi siya nagkaroon ng 15. Dapat magiging 15 ito para magkaroon ng BGH yung ating ito. Yan, BGH kasi ito. So hindi siya nag step up. Maaaring may problema pa yung unit natin. Titingnan natin kung saan nagkaroon ng problema ito. Kung nasira ba itong DC to DC natin or dito lang. So ito parang napansin ko rito, no? Parang nagiba yung forma ng transistor na ito. Baka ito yung dahilan. 11 lang ito. Ito 11 din. 11 din ito. Okay. So baka ito yung nagkaroon ng problema. Ito na, pinalitan natin yung transistor na ito. Yan. So yung una ito, nasira ito, shorted yan. Tapos ito, makukuha nyo lang din yan sa mga luma nyong board. Kaya magtabi talaga kayo ng mga extra nyong board. Pag may mga nakalakal kayo, kunin nyo para may extra kayo na pag kailangan nyo ng pyesa, mayroon kayong mabunot. Kasi mahirap maghanap ng mga pyesang ganyan. Madalang ka makakuha. Okay, so yan ha. Naka power on na yan, nakabukas na siya. Check natin kung mayroon tayong masukat dito. Dapat 15. Yun no, may 15 na tayo. So gumana siya, no? So may 15 volts na tayo. Check natin yung BGH natin dito. Dapat may 20 plus na tayo. Yan, mayroon na siyang 29. So na-repair pa natin yung mismong top board nito, mismong DC to DC niya. Yung problema niya dito sa switching niya para sa supply ng LVDs niya. So yun lang ang nagkaroon ng issue. May short yung load side ng ating panel, kaya nagpo-protect yung unit or nagsha-shutdown yung main board. So nung na-force on natin yung main board or yung power supply, finorce natin, gumamit tayo ng pang short killer natin, doon nakita natin yung problema. Nagkaroon din ng problema dahil nagkaroon din ng sunog mga pyesa niya, pero nagawa pa naman natin. So hindi talaga natin akalain na ang problema niya ay dito sa top board. At nung gumamit tayo ng 12 volts dahil pinwersa natin, pwede din yun din yung nag-trigger para masunog yung switching dito. So buti hindi nasira itong DC to DC natin. So tingnan natin kung may display ito. Yun. So mayroon na siya, no signal. Okay pa, na-solve pa natin yung problema nito. Kahit nagka-error tayo sa repair dito, nagawa pa naman natin. So ingat-ingat lang tayo pag nagre-repair tayo. Pwede kasi talagang mangyari yung ganito, yung mag-i-inject ka tapos hindi natin na-check yung portion kung step by step yung ginawa natin. Talagang magkakaroon ng problema. So kailangan talaga pag nag-repair ka, step by step. Kung kagaya dito sa unit na ito, yung problema nito ay nagsa-shutdown yung mainboard or namamatay siya. So dapat step by step, no? On mo muna or remove mo yung LVDs. On, nag-normal o hindi. Remove yung backlight, nag-normal o hindi. So check yung mga load side kung may short or wala. So yung ginawa kasi natin kanina nagrekta na tayo. Nag-inject ka agad tayo ng 12 volts. Tapos hindi natin chinek yung panel natin na doon pala ang pinaka problema niya. So buti na repair pa naman natin. Okay? So okay na ito. Lagyan natin ng palabas.
Okay. Mas. Okay, so ingat-ingat lang sa pag-repair. Pa-final test lang natin tong mask natin. Yan. Antayin na lang natin kasi na-set up na natin siya sa power on. Kusa siyang bubukas. Yan, nagasol na siya. Okay, lumabas na si mask. Naka-audio video tayo. Okay na. Yan, okay na yung picture nito. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,